Walang low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero tatlong weather system pa rin ang nakakaapekto sa bansa na magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa maraming lugar. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Leslie, at ganun din naman sa ating mga taga-subaybay. ITCZ or Intertropical Convergence Zone, yung nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan dito sa Barm at Soxargen. Shearline naman yung nagdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pagulan dito sa Cagayan, Isabela at Apayao. Samantala, ganun din naman dito sa Bicol Region, Aurora at Quezon, pero easterlies naman yung nagdadala ng mga kaulapan. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar kanina or earlier ay yun yung mga lugar kung saan mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero dito sa Batanes at Ilocos Norte, dahil sa amihan, ay may mga kaulapan din tayo pero mas bawas. Partly cloudy to cloudy skies at yung mga pag-ulan na posibleng maranasan ng mga kababayan natin dyan ay yung mga pag-ambon o light rains lamang. At may kasama yan na mas malamig na hangin. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin ang nakakaapekto pero mas bawas na yung tsansa ng mga pag-ulan. At ganun din naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay bawas din yung mga kaulapan pero may mga pag-ulan pa rin na umaabot sa Metro Manila. So, dala ito ng easterlies. At yan din yung nagpaulan sa atin kaninang madaling araw. At wala naman tayong minomonitor tulad ng binanggit ng ating anchor kanina na low pressure area o bagyo sa ating area of responsibility. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat po, John Manalo.